Ang kamakailang trade na nagpadala ng rookie sensation na si Chris Coon, mula sa Titan Ultra Giant Risers hanggang sa Magnolia Hotshots. Isang pagkuha para sa grupong San Miguel Corporation o SMC, ay higit pa ang nagawa sa pag-shuffle ng ilang manlalaro. Nagbukas ito ng bintana sa panloob na gawain ng PBA at, higit na makabuluhan, nagbigay ng pamilyar na anino sa pinakabagong prangkisa ng liga. Ang ulat na nagmumungkahi na si Coon ay isang SMC player from the get-go, na ginawa ng lumang Northport management na may pahiwatig na pag-unawa na siya ay patungo sa Magnolia, ay isang nakamamanghang paghahayag. Tinutukoy nito ang pagkakaroon ng isang hindi nakasulat na panuntunan, isang tinatawag na kasunduan ng maginoo, na nagdidikta ng ilang paggalaw ng manlalaro, partikular na kinasasangkutan ng mga powerhouse conglomerates ng liga. Tinupad ng bagong PBA team na Titan Ultra Giant Risers ang kanilang pangalan, nang talunin ang 2024 PBA Philippine Cup champions na Meralco Bolts, sa kanilang debut game. Si Calvin Abueva ay umiskor ng career-high na 41 puntos, at pinahanga ang mga bagong may-ari ng koponan matapos ang kanyang dating koponan, Vina Northport, ay nakuha ng Pureblend Court. Ipinakita ng koponan na hindi na sila itinuturing na mahinang kalaban, ngunit tinatawag na farm team. Sinabi ng may-ari ng Pureblends na ang layunin ng koponan, ay magbuo ng isang panalong kultura, mapanatili ang mga talento, at makipagkumpetensya sa pinakamataas na antas, hindi pagiging isang feeder team. Ngunit sa kanilang mga kamakailang transaksyon ay sumasalungat sa sinabi ng kanilang may-ari. Narito ang pinakabagong mga trade ng Titan Ultra Giant Risers, noong Oktubre 3, nakuha ng Titan Ultra si Atul R mula sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni James Kwekute. Noong Oktubre 28, ipinagpalit ng Titan Ultra si Chris Coon sa Magnolia Hotshots, kapalit ni Aris Dionisio. Sa isa pang kamakailang deal, nakuha ng Converge Fiber X Ears ang mga karapatan kay Dave Ildefonso, mula sa Titan Ultra kapalit ni Kobe Monhey at mga draft pick sa hinaharap. Ipinagpalit nila ang mga bata at mahuhusay na manlalaro para sa mga manlalarong mababa ang halaga. At ngayon, 1-4 ang standings nila ngayon. Nais din nilang bumuo ng isang panalong kultura mula sa isang coach na maraming natatalo sa Terra Firma Jeep noon. Para sa record, ang standing ni John Cardell ay 32 na panalo at 140 na pagkatalo sa panahon ng kanyang panunungkulan sa Terra Firma. Ngunit maaga pa para sabihin ngunit patunayan nating mali ang Titan Ultra Giant Risers, na ginagawang mas mapagkumpetensya ang PBA, maging matigas tulad ng mga independent team na Rain or Shine at Converge. Kamusta mga idol? Sports Zone PH para sa sports news and update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.